Ayun na guys, yan. Good morning, good evening at mega love shout out sa inyo lahat. At muli, eto na naman po tayo. So, kahit ano na lang, parang puti yung mukha ko. Yan. Kahit ano na lang ang ating maitopic, no? Basta, nandiyan lang tayo. Kahit ano na lang ang ating maitopic. Marami naman tayo pwedeng itopic. Love team, no? Wala namang mga issue. May basher. Basher, maraming basher. Yan, usaping basher. Ito na lang topic natin. No. Pero bago yan, mega love shout out sa inyo lahat. Yan. Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Yan, sorry na nalindot. Shout out kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, kay Romel Malalag. Yan, no? At syempre, shout out natin yung aking mga alagang shout out ng mga ate-ate. Kay Ate Beth Tolentino, kay Ate Itay TV, kay Tita Horvin TV. Mega love shout out. Syempre, hindi mawawala si Ate Evelyn Siki, Ate Leonie of USA, kay Ate Armagalo, kay Ma'am Lerma. Mega love shout out. Yan. At congratulations pala, no? Congrats kay Dindo. Nag-explore na po si Dindo Balyao, si Batang Hamog. At nag-politics na. Yan. Saan ka man mapadpad, saan ka man dalhin ng iyong channel. Good luck kay Dindo Balyao. No, pero gano'n talaga buhay. Pag vlogger ka, kahit naman saan, strike everywhere. Hindi naman tayo po pwedeng ika nga ay nakatali lang sa kalingap. No. Siyempre, kailangan din natin mag-explore para masugip natin yung mga iba't ibang viewers saan man sulok ng mundo. Yan. Ganun talaga ang buhay. Kailangan mag-explore. Kaya minsan ako nagsisingit din po ng ibang topic. Kaya kay Chris Aquino, kung kanino-kanino pa. No? Paminsan-minsan lang naman. So ito na. Ano ba yung topic natin? No? Basher. Maraming basher. Yan. Usapin basher. Basher. Sino ba pinakamas maraming basher? Comment nga kayo guys. Pag-usapan natin sa comment section. Comment down lang kayo. Kung sino ang pinakamaraming basher, no? At pakiusap, wag naman mambabas. Wag naman mambabas. At sa katunayan talaga, minsan hindi ko na rin po matutukan yung comment section. Lalo na pag ako'y tulog, ako may ginagawa, hindi ko matutukan yung comment section na yan. So, ito na, no? At, usaping basher, hindi tayo makakaahon. Ang dami basher, ni Maglangga, nila Dodong, ni Rachel. So, makikita nyo dyan sa thumbnail, no? Nakikita nyo naman dyan sa thumbnail. Paano ba maiwasan na huwag silang magkaroon ng sandabakmak na basher? Ano ba yung mga dapat gawin? Yung mga marami nagko-comment, ano ba yung mga sinasabi ng mga taong ayaw sa kanila, against sa kanila? May mga kadahilanan, no? Isa na dito na sinasabi nila, hindi na raw nila pinanonood, ayaw na nila manood. Yan, dami basher. Usaping basher po, yun po yung mga sinasabi ng basher, guys, no? Naka-focus po tayo sa mga basher. So, ayaw na raw nilang manood, sa iba na lang sila nanonood. Ang dahilan, minsan sinasabi din ng basher, nagbago daw kasi. Yan. Ito ay napapag-usapan lang naman guys. At dito ay bigyan natin ng linaw kung paano na maiiwasan na magkaroon tayo ng sandabakmak na basher, no? Sabi nila, nagbago daw si Langga. Yun ang sabi nila. Pero, yung itsura ni Langga sa formula naman ay maganda. So, nag-level up sa pag-level up niya. Marami yung mga inggit, pikit kasi lalong gumanda. Yung ganda kasi ni Rachel, gandang pagsisilosa. Gandang kaiinggitan. Ritok yan, maganda naman talaga. Gandang basta maganda. Yung gandang kinaiinisan kasi insecure. May mga insecure kasi yung iba. Kasi nga, alam niyo naman, siyempre, natanyag naman na si Rachel ay nag-glotadrip. So, dahil nag-glotadrip, nag-blooming. Kasi pumuti. And maraming nagbigay ng magagarang damit. So, mga sexy, magaganda. Mga tawag ito, basta magaganda. Tapos, may nagbigay din ng mga, siyempre, kompleto yan. May mga shoes, may mga accessories yan, may mga make-up, pang-make-up, kompleto na. And nagpag-lota drip, yumaman ang kanyang kaanyuan. Gumanda. Nag-level up. Sabi ng iba, nagbago talaga ang kanyang sarili, ang kanyang itsura. Yun. Pero, wala naman dapat kainisan. Yung iba, kung nag-level up, gumanda, or kung ano man. Ano ba yung ayaw? Yung pinaka-ayaw nila. Nag-iba daw ugali. Nag-iba daw yung pananalita. And, yun daw pag
pag sila magkasama ni Ruel, naka-live, iba na yung kilos. Yung minsan kinainisan nila, yung pag naka-live, ng istorbo, nakatingin ng gano'n, kuting-ting daw ng kuting-ting ng gano'n. Marami mga sinasabi nila, binabas. Siguro para sa akin, no? Para maiwasan yung basher. Ito aking opinion lang, guys. Para maiwasan yung basher, kung meron sana na nag-a-advise sa kanila, na ito ay shoutout sa iba, yung mga lagi nakakausap si Ruel, siguro kung ano yung madalas o yung pinakaayaw ng mga basher, siguro mas maganda pakinggan. Ano po? Kasi sila yung nakakuna. Sila yung nakikita nila, yung alam nila yung mga eksenang hindi maganda. No? Yung halimbawa, maharot nagagaganon yung nguso, tapos umiikot yung mata na gano'n. Siguro, ayaw nila ng basher, ayaw ng basher na gano'n. Siguro mas maganda, iwasan. Huwag magagaganon. Magiging, formal naman ako sa formal si Rachel. Formal naman ako sa formal. Kaya lang minsan talaga, dahil siguro dala rin ng pagiging kabataan at batang isip pa nga at hindi pa nagdidibo, taglay pa ni Rachel yung kakulitan, unawain po natin. No? Pero, kay Rachel, mas maganda ay kung ano yung ayaw ng basher, huwag gawin. Kasi, marami ang nagko-comment na talagang nawalan sila ng gana. No? So ngayon, may sinasabi din po, isa din ito na noon pa man, alam naman ng lahat ng viewers, lalo na yung iba, alam naman nila na sinasabi daw ay kiri-kiri. Yun na yung sinasabi mo. Kiringking daw. Yun na yung sinasabi nila. Alam nyo naman yan, guys, no? Ito nagiging topic lang natin. Ito guys, no? Sila kasi ay hindi na po love team sa ngayon. No? Nawala na yung love team nila. So, parang ang nangyari dito is partner lang sila. Wala na yung kiligan as kumbaga scripted before kay Kalinga from yun, gano'n, no? Sa ngayon wala na. Ano po meron sa ngayon? Ang meron sa ngayon, sa aminin man nila hindi, nag-iibigan na, no? Nagmamahala na. So, siguro, para sa akin, para maiwasan ng maraming basher at sinasabing mga kere-kere o kung ano man, gawin na lang siguro para sa akin. Wag masyadong expose pagdating sa pag-ibig, sa pagmamahalan, gawin privado yung mga eksena ng sweet, no? Dahil isa po iyan sa kinaiinisan ng iba. Sa aminin man po natin na sa hindi, gawin privado yung mga personal na galawang magsyota. Yung galawang sweet na talagang sila'y nagmamahal kasi hindi po sila love team na. Hindi na po love team. Kasi si Ruel is charity works. No? And nagkakasama man sila madalas sa live pag sinusundo ni Ruel. Pag sinundo, nagla-live sila, kakain nagla-live. So nandun, minsan may nakikitaan natin yung eksena ng sweet sila. Naghaharutan sila. Yun lang. Or sa TikTok, basta sayaw-sayaw lang naman. Hindi na po sila love team. Yung iba, nagtataka lang din naman ako, no? Yung iba, yung mga reactor, sa reactor ni Ruel, patuloy nilang nire-reactionan. Yung kaswitan. Siguro isa-isa ito, sa medyo namumulat sa tao, yung palaging nire-reactionan nila ng mga reactor is yung kiligan. Ito opinion ko lang, no? Hindi ko din alam kung ano sa palagay ninyo, na natatanyag, nahahayag, or namumula sa tao yung pagiging sweetness nila. And yung iba naman, irita sila, ayaw nila. So, mas maganda siguro, mag-focus yung ibang reactor na Ruel, doon sa charity works. Ito yung opinion ko lang naman, guys. Nasa ganon, maiwasan din po yung pagbabasa maglangga. Kasi, ang sinasabi nga po ng tao, kiri-kiri na, nagbago na, kiringking na, alam niyo yan. Yan yung po yung mga linyahan ng mga basher, no? Wag na siguro magpakita ng masyadong sweet dahil hindi nga po natin kayang i-place yung ibang basher. Yung pagmamahala nila, mas maganda, gawing privado. Pag nasa harap ng camera, formal, alam ko formal naman sila. I mean, yung ayaw nila na nag-ano na, halimbawa, naka-live, tapos si Ruel si Rachel naka-ganon, tapos, halimbawa, yung naka-live, sabi ni Ruel, hello po, good evening, shout out po. Tapos ginagaya yun ni Rachel. Hello po, good evening, shout out. Yun, isa po yun, no? Ito, based sa observation ko din po, guys, no? Kasi, pag ang isang tao, medyo talagang iba na yung tingin. Medyo, tawag ito, medyo kawang na. Kapag nadadagdagan, na nakakapanood sila ng ganong exam na hindi nila kursunada, patuloy at patuloy,
na sumisiksik sa damdamin. Nadadagdagan yung inis, yung buo, yung galit, yung naasar sila, nairita na sila. Hindi naman po natin maiwasan sa social media na wag na ulit kasi kung nire-recommend po ni YouTube yung mga video about po sa maglangga, mapapadaan po yan sa wall ng YouTube, no? Sa ayaw at sa gusto mo, talaga pag nag-scroll ka, minsan may scroll mo yun, lalo pa mga short video, mga recommended yan ngayon. Yun lang siguro, para sa akin, kasi wala naman ng love team, and sila ay, sabihin na natin couple, lovers na. O, di ba? Lovers na sila eh. So, gawin na lang privado. Ito ay opinion. Opinion ka lang to. Nasa ganun, maiwasan po ang basher. Dahil, mali natin someday, sila talaga yung magiging isa, magkakatuluyan. Eh, isang halimbawa lang po, no? Hindi sa akin nagkukumpara. Ano yun lang natin? Maging halimbawa kagaya kay Jack Tapia. Walang issue, walang masabi yung mga tao na simple lang yung namumuhay ng tahimik, wala siyang pakialam kung ano man meron, may gulo, may issue man, involved man si Kalinga Prab or yung matubang mga bianan, hindi siya nakikialam. Yun lang ito lang yun sa akin. Malay natin ba, someday, maging sila, mas maganda na talagang hindi nababahiran na kung ano mang mga negative na mga issue or kung ano man. Kasi, ano yan eh, lifetime na ang video or may iba pa, kung may nag-reaction na iba or nandyan may mga comment na mababasa ng ating mga magiging anak-anak balang araw. Kung nandiyan pa yung video, nakita nila, and then may comment, nandun mga negative, kung ano na sinasabi, syempre, masasaktan ng ating mga anak-anak. Yun lang. Lover sila, hindi na love team, nakilala as love team, and then ngayon, na-develop sa isa't isa, nagkaroon sila ng mga feelings, so, kung talaga sila ang sila ay nagmamahalan, wag masyado showy. Wag lahat ibunyag or wag lahat ipakita yung sweetness kasi marami pong mga langgam sa paligid na talagang kakagatin po kayo. Ito yung opinion ko lang guys, no? Baka naman sabihin ninyo na ganito, ganun. Nakabase lang tayo sa nangyayari sa mga basher. No, yun lang. At, pero para sa akin, kung ang kanila naman is focus sila sa kanila ginagawa, ay kung may basher, siguro, dahil desidido kayo, gusto nyo yung ginagawa ninyo, wala kayong pakialam sa ibang tao, na kahit ibas kayo, pero kung ano man po sasabihin ng viewers, tatanggapin nyo, itong basher. No, pero pag ayaw ninyo, ay wala tayong magagawa kasi nga, ang kaisipan po ng lahat ay hindi pare-pareho. May kanya-kanya tayong kaisipan at ang ating mga pag-uugali ay hindi rin pare-pareho. Ito ay based, nakabase, no? Nakabase kung paano, kung ano yung nakikita nila sa atin. May mga taong sensitive, nakakita lang na gano'n, na nag-hug. Iba na, kiringking na, o ano man. No? Kaya, sana maintindihan din po natin kasi hindi pare-pareho po ang kaisipan ng mga viewers. Ang the best niyan, gawin privado. Pagka ganyan na lovers na kayo, hindi na kasi ito yung love team na scripted no? So sana maintindihan, no? Hindi na po kasi sila love team, sila po ay tunay na nagmamahalan na at sila ay nandiyan partner lang, magkasama sa vlog, sa live, and may mga supporters kasi sila. Maganda naman ituloy. Okay lang, ituloy nila yung ginagawa nila. Kung yun yung paraan para makabuse or kung ano man, na magkasama sila, nakikita masaya ang mga viewers, ang supporters, ituloy nila. Kaya lang talaga, kung ano man sasabihin ng viewers, tatanggapin nila. Yun po, gano'n lang po. Kung kaya nila, matibay sila, ay go. Pero kung yung kanilang kinabukasan na kung dire-diretso, halimbawa, dire-diretso yung mga pasya, patuloy na yung iba, halimbawa, mawawalan pa rin ng gana dahil nga sa nakikita nila. Ang dami kasi nila mga comment, ang dami nila mga reklamo yung mga pasya sa page, sa Galawan, sa kanila napupuna. Siguro kung mga kagaya kay Rachel, kung si Rachel merong advisor, yung iba, mga sponsor, yung mga close friend nila, siguro pagsabihan lang na hindi masama na minsan pakinggan natin yung sinasabi ng viewers, ng basher, at kung ano yung ayaw nila dahil sila doon natin nakikita kung ano yung mga hindi sa atin, alam natin ay tama ang ginagawa natin. Pero pag napupuna, pasalamat tayo kasi napupuna nila, ayaw nila. Huwag natin gawin. I-apply natin yan sa sarili natin. Huwag tayo magagalit pagka tayo pinuna. Bagkus tayo magpapasalamat kasi sila yung nakakakita ng kamalian. No, nakakakita ng hindi maganda ng gawing kilos o yung pananalita, body language. May nagko-comment, ginagaya daw si Jack Tapia sa pagsasalita yung, guys, welcome back to my channel.
Yung mga ganun, ginagaya. May mga, ang dami-dami mga reklamo. Yun na para lang, ito ay topic ko lang, topic. At paano ba maiiwasan ang basher? Yun, kasi basher, nakatake sila ng basher, kagaya ni Roslyn, na sinasabihan si Rochelle na Magdalena at social climber daw, na ibig sabihin magagamit. No? Maiwasan lang ang basher. Yun lang. Sige, i-apply natin sa ating sarili. Wala pong mawawala, hindi po malaking kabawasan sa ating pagkatao na minsan tayo ay unahin sabihan ng masama at yan po ay pinuna lang tayo. I-apply natin sa ating sarili. At malay natin yung mga iba na nawala ng gana ay manumbalik po. Yun, no, magbabago tayo. Ay, wala ka naman dapat baguhin. Ibig sabihin, wag mo lang gawin yung mga hindi nila nagugustuhan. No, ayun na guys, mega love shout out sa inyo lahat. Kita-kita tayo sa aking next video. Bye-bye!